Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. At ito nga mga ka-review natin kapapasok lang, OMG, nagulat ang lahat sa balitang ito. Arnold Clavio, kumpirmado na, tamba na siyak. Yan mga ka-review natin ang ating alamin mula dito kay Banat News Updates. Yan, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ko po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Arnold Clavio, araw-araw po na binabanatan pala si Pangulong Duterte sa kanyang Instagram. Alam naman natin, paborito po nating topic yan si Clavio dahil may pambira tayo dyan, no? Pag nakialam po yan sa gobyerno, isa lang po binabanat natin kay Clavio. Alam po ninyo, matagal na nating natatalakayan si Arnold Clavio, di ba? Yan, alam niyo si Arnold Clavio, pare-pareho sila ng sinasabi ng mga, alam niyo mga vlogger na ganito yung narinig ko yung isang vlogger Kahit sino pa raw po ang umupo, basta presidential pa rin. Ano pangalan? Janjan Sangkay. Hindi na raw siya political vlogger Sabi niya, wala na raw siyang pinapanigan. Sabi ko, ito pala yung Janjan Sangkay na to. Bakit kaya? Hindi na pala political vlogger to. Pero dapat daw baguhin yung ating dapat daw mag-parliamentary. Dahil hanggat presidential daw, hindi tayo yayaman. Anak ng tinapay. Sa isip-isip ko, talaga? Tapos magsasite na sila. Ganito lang po mga nila no? Hanggat presidential tayo, hindi tayo yayaman na bansa. Tignan nyo yung mga mayayaman na bansa, paano yung mga parliamentary system. Alam mo, yung US, alam ko presidential Mahirap bang bansa yung US? Hindi po yan sa kung ano yung... Okay, isa pa. Tignan ninyo Pag ba nag-parliamentary tayo, hindi tatakbo lahat ng mga congressman? Ibig nyo sabihin, palit tao na. Ito lang opinion ko mga ka-review natin. Kung ganyan pala ang pananaw ni Arnold Clavio at pati ni Sangkay, Sangkay dyan mga ka-review, diba? Punta na sila doon sa kung ayaw na po nila sa Pilipinas dahil presidente ang presidential system pa rin, di ba? Punta po kayo doon sa sinasabi niyong mga bansa, di ba? At doon na po kayo tumira. Di ba mga ka-review? Kasi wala naman yan sa sa namamalakad yan, sa namumuno yan, kung talagang gugustuhin nila. Di ba? Kung gugustuhin nilang hindi na maghirap ang taong bayan, gagawa ng paraan ng mga yan, mga ka-review. Pero kung gusto nila, 'di ba, sabi nga ni Tatay Digong doon sa prayer rally mga ka-review natin, ginagawa nilang tanga, no, yung taong bayan para hindi na sila masilip pa. Parang ganun yung context mga ka-review natin na di sa namumuno yan. Halimbawa, sinabi natin, parliamentary system na tayo. Ang kahulugan ba yan na wala nang tatakbong dating congressman, wala nang tatakbong dating senador? O sila-sila pa rin? Kayo naman. Nagbubulahan pa tayo. Di ba? Sa tingin nyo ba hindi natatakbo yung mga congressman pag parliamentary system na? O sila-sila pa rin yung tatakbo? Kung sila-sila pa rin, di same. Kayo naman. Okay, punta na po tayo rito kay Arnold Clavio. Alam niyo, malupit to si Arnold Clavio. Una ito yung una niyang sinabi, no? Mahaba to, no? Pero sa madaling salita, ito ang kanyang, yung panghuli na tayo. Sinabi niya na, pinagbibintangan ka, President BBM, pinagbibintangan ka ni Duterte, na ikaw ay, yun nga, adik. May adik tayong Pangulo. Ito ang sabi ni Clavio, sabay mahaba Sa madaling salita, sinasabi niya na pinagbibintangan na ka ni PRRD. Ba?
Sabi niya, bilang presidente, karapatan mong ipagtanggol ang sarili mo sa maling okasyon at panahon ng seryosohin sa Pilipinas ang kaso ng paninirang puri. Wala nang immunity from suit ang dating Pangulo at sa korte na niya patunayan ang totoong kanyang paratang. Walang personalan. Hindi, walang personalan. Alam mo, matagal mo nang pinipersonal yung mga Duterte. Flavio, no? Magtapatan na tayo, Flavio. Wala rin personalan, ha? Pero Kasi Arnold Clavio, para rin si si Mike Abe, makaka-review natin, no? Para rin si Mike Abe kung tumirada sa mga Duterte. Bakit kaya makaka-review natin, ha? Kay Mike Abe, makaka-review, alam po natin na dahil po dun sa natanggal sa seminay, kaya nagkaroon ng konting, tampo. Dito kay Arnold Clavio, makaka-review natin, ano po sa inyong palagay kung bakit niya tinitira ang mga Duterte? 'Di ba, pag broadcaster ka, 'di ba, makaka-review natin neutral lang, 'di ba? Ganun po pag broadcaster ka. Pero kung sa bagay hindi niya naman pinost, no, in behalf of the network. So personal din to, makaka-review natin na kanyang siguro ko opinion, di ba? teenager si Sara Balabagan. Inassign ng GMA si Clavio para, alam niyo yun, tulungan. Si Sara Balabagan, kwento nga ni Sara, syempre, inosente ko eh. Tapos eto si Clavio, pinapasyal siya, pinapanood na sine. Alam niyo yun, yung tagpong ganun. Grooming, di ba? Ngayon, may termino na dyan. Grooming. Pero nung araw, ang tawag lang natin dyan, bantay sa lakay. Yan muna ipaliwanag mo, Flavio. Nakikialam ka pa. Pinagbabantayan sa iyo minor de edad para iikot-ikot niya sa Maynila. Siyempre, kung minor de edad ka nga naman, eto na nakita mo, nagtali-talinuhan, iniikot mo sa Luneta, iniikot mo sa, lulan-lula siguro si Sara Balabagan. Ayun, inanakan. Opo, minor siya noon. Kaya hindi po pwedeng, kita mo, kahit sabihan mo yan ng manyak siya. Totoo naman yun eh. Hindi ka ba nagtataka rin, Clavio, na hindi mo ba naisip? Pag halimbawa lang si PBBM pumalag, sasabihin na ng korte, hindi mo ba naisip kung bakit kaya hindi pinapatulan ni PBBM? Nag-counter na lang siya ng fentanyl. Mas maganda yung counter ni Pangulong Duterte, di ba? Pinagbibintangan mo kung fentanyl, pinagbibintangan kita, magpa-drug test tayong dalawa sa Luneta. Alam niyo, sa totoo lang, pinakamaganda ng hamon yun. Pero syempre, hindi tayo mambabastos ng presidente. Yan nga po, makaka-review natin kung yan po ang gusto ni Arnold Clavio na sumagot itong si PBBM doon sa akusasyon ni dating Pangulong Duterte. Wala namang pumipigil, makaka-review natin na sumagot yan si PBBM, di ba? Actually, yan nga po yung hinihintay ng taong bayan di ba? Kung ano po ang isasagot. Kaso nilihis po yung di ba, yung ambush interview. Nilihis po ni PBBM, instead na sagutin po directly yung accusation, napunta sa fentanyl. Doon bumira ulit kay dating Pangulong Duterte. So hindi niya po sinagot yung issue, no? Yung pag-aakusa ni dating Pangulong Duterte na bangag, no? So kung yan lang po ang issue ni Arnold Clavio, makaka-review natin. No, hindi po yan issue kasi inaano nga yan na nga po ang hinihintay ng taong bayan na sagutin di ba? Hindi sagutin. Wala namang problema. Presidente, ayaw natin nun. Kung paanong ayaw natin binabastos ni Flavio itong si Pangulong Duterte, ayaw din natin na bastusin natin yung presidenteng kasalukuyan. Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo lumalaban ng ganun. Binoto ko rin niya. Nabudol nga lang. Nabudol. Parehas tayo. Ito po ang sinabi po ni Flavio rito, no? Pakinggan po natin. Ito pa po, isa pa po.
Halos araw-araw eh. Tinignan ko yung Instagram ni Flavio eh. Halos araw-araw niyang binabanatan si Pangulong Duterte. Ito po yung isa pa po sa mga banat niya. Ito ang hindi nakakatawa. Kapag pinayagan na ni BBM ang International Criminal Court sa bansa, dalawa lang ang mangyayari. May iiyak at wag naman sana may magtatangkang magpakamatay. Hindi, no? May iiyak. Sino kaya kay Bato at kay Pangulong Duterte? At yung isa daw magpapakamatay. Magtatangkang magpakamatay. Antindi mo, Clavio, ikaw kaya? Sinabihan ka na ng manyak ng buong Pilipinas. Makapalang hiya mo. Kayo rin sa GMA 7. Makapal din ang hiya nyo. Yung angkor nyo, laban kayo ng laban, pero yung angkor nyo, manyak. Bakit sa dinami-dami na Delikado pala to. ito, tinuturuan niya si BBM, di ba? Sabi niya, PBBM, demanda mo si Pangulong Duterte. Bakit sa dinami-dami na nagsabi sa yung manya ka, wala kang dinidemanda? Matanong nga kita. Kasi hindi paninirang puri pag totoo. Ganun po yun. Ang paninirang puri, yung hindi totoo, sinisiraan ka. Ang dami na nagsabi sa manya ka, wala kang dinimanda eh, di ba? O bakit? Totoo eh. Ito ang sabi pa ni Clavio. Truth. Ayan, quotation niya lang yan. Bukod sa pagtutol sa People's Initiative, isa sa malalalim na hugot ay ang investigasyon ng ICC sa extrajudicial killing nung panahon ni Duterte administration, ng Duterte admin. Yung una ay pansariling interest. Tignan nyo to yung sinasabi niya. Sakali magtagumpay maging parliamentary system ang gobyerno, liliit ang tsansa ni Vice President Sara Duterte na maging susunod na Pangulo ng bansa. Tignan nyo ugali nito ni Flavio. Personal daw yung pagtutol ng mga Duterte sa pagbabago ng konstitusyon kasi magiging parliamentary, magiging prime minister. Wala. Sayang naman daw yung pagiging... So yan, mga karbo natin, parang umamin na rin itong sila, di ba? Na hindi lang dun sa ekonomiya tututok, di ba? Sabi nila, 3 lang yung gusto nilang revisahin, di ba, sa Constitution. At hindi doon sa pagiging parliamentary, di ba? Or i-extend yung kanilang term. So ngayon, dito sa sinasabi ni Arnold Clavio, mga karabin natin, parang aminado na nga, no? Na yun talaga yung purpose ng PI. No? Ano sa palagay niyo, mga karabin natin? Nadulas ba? Nadulas ba itong si Arnold Clavio? Pangulo, hindi na magiging Pangulo si Sara Duterte. Naisip mo ba yung iniisip mo? Ang pinagbibintangan mo ng personal na interes, hindi yung gustong baguhin yung konstitusyon para maging prime minister siya. No? Isipin mo yung sinasabi mo, Clavio, Si Sara Duterte, parang baliktad siya sa mga survey para maging Pangulo ng Pilipinas. Ano ang ating present constitution? Anong sinasaad? Sa 2028, magkakaroon ng presidential election. Kung may ambisyon si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas, qualified ba siya sa 2028? Qualified siya. Posible ba siyang manalo? Posible siyang manalo. Pinakamalaki ang posibilidad na siyang manalo kasi number 1 siya sa lahat ng survey. Naintindihan mo ba yun? Ngayon, mayroong hindi mananalo pag tumakbong presidente. Dahil 0.8 lang. Huwag na tayong magkunwarian, Flavio. 0.8 lang, si Martin Romualdez. Sila ngayon yung nagsusulong ng tsa-tsa. Possibly, sabi mo nga, parliamentary system. Pwedeng maging prime minister. Yung 0.8%. Sino ngayon na may personal na interest sa pagbabago ng konstitusyon? Alam mo, Flavio, matatalino ng mga tao ngayon kasi may mga matatalinong vlogger. Siguro noon nauuto nyo dahil wala pa namang mga YouTube noon, wala pang Facebook, wala pang mga vlogger na nagpapaliwanag sa kanila. Si Sara Duterte pa ang may personal interest kaya niya tinututulan. Utot mo. Ang may personal interest yung nagsusulong, hindi yung tumututol.
Bugokis ka pala eh. Kaya So yan mga karbi natin, nakakatawa rin talaga itong si Arnold Clavio. Isipin mo yung tumututol pa, yung may personal na interest sa tsa-tsa. Saan ka nakarinig ng ganyan, ha? Diba? Yung kung sino ang nagsusulong ng tsa-tsa, kaya nga ginagawa nilang lahat, mga karbi na, kaya ginagawa nilang lahat para magkaroon ng tsa-tsa through people's initiative na hindi naman galing sa taong bayan. Diba? Dahil sa kanilang personal na interest. Ngayon, nagka-idea na tuloy tayo mga karabin natin na dahil dito sa sinasabi ni Arnold Clavio na, di ba, kung sakasakaling matuloy ang parliamentary, di ba? O, ibig sabihin, alam na mga karabin natin na bistado na naman ng mga galawan. Well, anyway mga karabin, ano man po ang inyong reaksyon? Dito kay Arnold Clavio. I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong reaksyon patungkol po dito. Right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Maraming salamat po.